بسم الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri sa salamat ay inuukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway pagdalaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lungsod, ang kanyang pagbabalat kapayapaan, ganun din sa kanyang pamilya at mga kasamahan at sa lahat lang sumunod sa paglalandas. Mga minamahal kong mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tayo ay nagsama-sama at tipon-tipon sa masjid na ito at walang ibang pangarin at dahilan kundi ang pag-usapan at dalangin ang mga katuruan patungkol sa ating pananampalataya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ako'y lubos na papasalamat sa Allah pagkatapos sa pamumuhan ng limitar sa kanilang muling pag-imbita sa akin sa kanilang programang muhabara o symposium. Mostly ginagawa ito doon sa Napindan no? At ngayon, nakiusap sila na isagawa itong programang ito dito sa Taytay, no? So, ang napag-usapan namin topic na nirequest nila na katalakay sa lugar na ito o sa house na ito ay patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, paano natin pagkakasyahin ang 63 years na talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga oras na ito? 63 years. Paano din sasama kayo sa 63 years na talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, inshallah, actually, ang pag-aaral ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ito isang biro na para mo nanonood ka lang ng mga talambuhay ng mga simpleng tao. Bagkus ang pag-aaral ng sira o ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang obligasyon. Isang obligadong gawain na dapat gawin ng isang Muslim na nagmamahal sa kanyang sugo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kaya obligado, sabi niya, sa bawat sino man na pinapaiwan niya ang kanyang sarili at ginusto niya ang kaligtasan at kaligayahan sa bawat tao sa mundong ito at sa kabilang buhay, obligado sa kanya na malaman niya ang mga gabay at talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaman niya kung ano ang mga kalagayan nito na kung saan ay nag-iiba sa kanya mula sa mga silang hindi nakakakilala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bilang isang Muslim, hindi mo man ma-memorize ang buong talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero mayroong mga information o kaalaman na hindi ka dapat maging isang mangmang sa bagay na iyon. Mayroong mga kaalaman patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ka magiging excuse. At least alam mo yan bilang isang Muslim. Hindi ka pwedeng sabihin o hindi ka pwedeng matawag na tunay na tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi mo alam ang ilan sa mga at least minimum na kaalaman o informasyon patungkol sa kanya. Kaya nga sinabi ni Ibn Qayyim kanina, wajib sa atin, sa sino mang gusto ng kaligtasan dito sa mundong ito sa kabilang buhay, na malaman niya ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero question, paano natin malalaman
ang 20 to 63 years ng Propeta Muhammad sallallahu ang pamumuhay niya. Kami sa Madina, almost 2 years namin pinag-aralan ng sira. Sira lang isang taong na pag-aaral patungkol sa talambuhay ng Rasulullah sa loob ng Makkah. At isang taon namin pinag-aralan yung talambuhay niya sa loob ng Madina. Hindi ba yan? So, sila, may mga yung talagang mga detailed na pag-aaral patungkol sa talambuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero sa puntong ito na tayo ay nasa maikling oras, sa maikling panahon ng pag-aaral, may mga paraan naman ng pag-aaral ng talambuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na magbibigay sa atin kahit sa maiksing panahon o sa maiksing oras, malalaman natin yung at least na malaman ng isang Muslim tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So yun ang gagawin natin ngayon. Yan ang gagawin natin sa oras na ito. Ang mga babanggitin natin, kung meron kayong panulat, kung meron kayong cellphone, pwede naman kayong mag-note sa mga cellphone, ilagay nyo doon. Ito yung mabilisan o sabihin natin mga kapaki-pakinabang na buod sa talambuhay at katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bubuodin natin. Isa-summarize natin, inshallah, itong 62 years na buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Simulan natin. Kung meron kayong mga panulat, kung meron kayong ballpen, meron kayong mga papel, kung may mga cellphone kayo, pwede nyo gamitin niya. Para hindi mawala sa atin ng kaalaman, no? So, pag-usapan natin sa unang part ng program ito, yung katangian at yung mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga katangian at mga katuruan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, simulan natin sa kanyang pangalan. So, lahat tayo, alam natin ang pangalan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Muhammad. Subalit, kinakailangan din natin malaman kung ano yung lahing pinagmulan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, sapat na malaman mo na ang pangalan ng sugo mo, ang malaman mo ang propeta mo, ang pangalan niya ay Muhammad. Pero kinakailangan din na idagdag natin yung kanyang saling lahi. So, anong pangalan na buo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siya si Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah hanggang sa umabot kay Ismail na anak ni Ibrahim al-Khalil alayhi salam. So, ang pinaka-least o pinakamababang dapat masaulo mo, yung hanggang sa ika-4 na lolo niya. Ika-4 na lolo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Hanggang doon. Bin Kilab. Malinaw, ulitin natin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Munaf bin Qusay bin Kilab. Sa ilang mga libro, hanggang dyan yung kanilang binabanggit. Pero kung i-continue natin siya, hanggang kay Adam, mahaba yun, syempre. No? So, ang last na pinagmulan niya, kumbaga kung ating i-connect ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga propeta, mula siya sa mga pinaka-kaapu-apuhan ni Ismail alayhi salam na anak ni Ibrahim alayhi salam. Okay? At si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya yung mayroong may magandang lahi sa lahat ng tao sa balat ng lupa. At tinukoy ito sa isang hadith
na si Heraclius, kilala si Heraclius? Siya yung hari ng Rome noong panahon na yon. Noong nagtanong siya kay Abu Sufyan, radiyallahu ta'ala ano, hindi pa Muslim si Abu Sufyan noong panahon na yon. Tinanong siya ni Heraclius na hari ng Rome. Sinabi ni Heraclius kay Abu Sufyan, tinatanong ko sa iyo, o Abu Sufyan, ang tungkol sa kanyang pamilya. So yung pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang iyong tugon, siya ay kabilang sa isang marangal na pamilya. Sa katunayan, ang lahat ng mga sugo ay nagmula sa mga mararangal na pamilya sa kanilang mga bayan. So, ibig sabihin, lahat ng mga propeta ay nagmula sa mga mararangal na mga pamilya. So, paano hinira o paano pinili ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na hinirang ng Allah si Ismail mula sa mga anak ni Ibrahim. Pinili si Ismail mula sa mga anak ni Ibrahim alayhi salam. At hinirang mula sa mga apo ni Ismail ang Kinana, yung tribo ng Kinana. At mula sa tribo ng Kinana, hinirang ang Quraysh. Ibig sabihin ang Quraysh nagmula sa Kinana at yung Kinana nagmula kay Ismail at si Ismail mula kay Ibrahim. Ito yung pagkakasunod-sunod. At hinirang mula sa loob ng Quraysh, yung pamilya ng Quraysh o yung tribo ng Quraysh, yung pamilya ni Hashim. Pamilya ni Hashim, yung Quraysh, tribo yan, at binubuo siya ng iba't ibang mga pamilya. At yung pinagmulan ni Propeta Muhammad SAW ay yung Banu Hashim. At sinabi niya, at mula sa loob ng Hashim, o sa pamilya ng Hashim, ay pinili ako. So, pinili ang Propeta Muhammad SAW. So, sinong naghirang sa kanila? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Okay. So, ito yung pinaka salinlahi, pangalan at salinlahi ng Propeta Muhammad SAW. At meron kayong makikitang mga libro na mayroon pang ibang pangalan o katawagan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, lista natin yung mga iba pang mga katawagan o pangalan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, lahat ng mga pangalan na ito, actually hindi siya pangalan mga katangian na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ito ay mga pangalan siya na pangalan o mga katawagan na hinango mismo doon sa characteristic o katangian ng taglay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan dapat natin siyang purihin o kumbaga maging ehemplo sa mga katangian na ito. Okay. So, ang unang tawag sa kanya, Muhammad. Siyempre, ang pinakakilala natin, Muhammad. So, ito yung pinakakilalang pangalan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito yung direktang ipinangalan sa kanya doon sa loob ng Torah. Na ang ibig sabihin ng Muhammad, maraming katangian na kapuri-puri sa kanya. Ibig sabihin ng Muhammad, maraming katangian na kapuri-puri sa kanya. Ibig sabihin ng Muhammad. Pangalawa, Ahmad. Pangalan niya ay Ahmad. Ibig sabihin ng Ahmad, kapuri-puri din. No? Kapuri-puri na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapuri-puri siya para sa mga taga-langit at mga taga-lupa. So, pinuri ang Rasulullah doon sa langit at pinuri dito sa mga taga-lupa. Yung mga taga-daigdig at sa kabilang buhay, kapuri-puri ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tinawag siyang Ahmad. Dahil dyan, dahil sa dami ng kanyang mga mabubuting mga katangian, babanggitin natin, yung mga mabubuting mga katangian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At
tinawag siya mismo ni Propeta Isa alayhi salam na Ahmad. Yung pagbigay ng revelation o yung pagbigay ng balita ni Propeta Isa alayhi salam na nabanggit sa Quran, sabi niya may darating na isang propeta na ang kanyang pangalan ay ismuhu Ahmad. Ang pangalan niya ay Ahmad. At ito kay na Ahmad dito ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Pangatlo, tinawag siyang Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil. Kabilang sa pangalan niya ay Al-Mutawakkil. So, ipinangalan sa kanya ito dahil sa kanyang tawakkul o yung pananalig niya ng ganap at walang pagtatambal sa Allah at pagtataguyod sa relihiyon. So, tinawag siyang Al-Mutawakkil. Yung lagi nagtatawakkul. Okay. At kabilang din sa kanyang pangalan, Al-Mahi. Al-Mahi. Ibig sabihin ng Al-Mahi, Al-Mahi, ang tagapagbura. Al-Mahi, ibig sabihin ng Mahi ay tagapagbura. Kung saan sa pamamagitan ng Propeta Muhammad SAW, binubura ng Allah ang kufur at kailanman ay hindi nabura ang kufur sa pamamagitan ng sino man maliban ka ay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tinawag siyang Al-Mahi. Nabura ang kufur dahil sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinawag din siyang Al-Hashir. Al-Hashir. Ibig sabihin, yung tagapag-gather, tagapagtipon. Kung saan titipunin ang mga tao sa kanyang mga paa dahil siya ang unang babangon sa araw ng paghukom. Di ba't ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit sa mga hadith na siya ang unang babangon mula sa mga yumao sa araw ng paghukom. So, pagbangon niya, siya yung, kumbaga yung pagbangon niya, wala pang bumabangon mula sa mga normal na mga tao. So, kapag bumangon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sa kubur, susundan ito ng pagbangon ng mga tao mula sa kanilang mga kubur. So, dahil yan para, kumbaga, ipinadala. Pero siya upang tipunin ang mga tao. Yan ibig sabihin. So, tinawag din siyang Al-Aqib. Al-Aqib. Ibig sabihin ng Al-Aqib, ang huling propeta. Kung saan ay wala ng propeta pagkatapos niya. Kaya siya ay nasa antas ng pagiging huling seryo o wakas ng seryo, Khatamun Nubuwa, Khatamun Rusul, ng lahat ng mga propeta. No? Siya yung pinakaseryo ng lahat ng mga propeta. Tinawag din siyang Al-Muqaffi. 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 So, ibig sabihin ito, ang Al-Muqaffi, ang sumusunod sa mga yapak ng mga nauna sa kanya. So, sumusunod siya sa mga yapak ng mga naunang mga propeta sa kanya. Kaya ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumusunod sa yapak at bakas ng mga naunang mga sugo sa kanya. Okay. Kabilang din sa katawagan sa kanya, Nabiyut Tawbah. Nabiyut Tawbah. Ibig sabihin, ang propeta ng Tawbah. Siya ang propeta ng pagbabalik loob. Na kung saan ay binuksan ng Allah sa pamamagitan niya ang pintuan ng Tawbah sa mga tagalupa. At pinapatawag niya silang, pinapatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang pagpapatawad na walang katulad sa mga nauna sa kanya. So, ibig sabihin,
yung yung tauba noong unang panahon, iba. Kaya sa tauba ng umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung mapapansin niyo doon sa Suratu Al-Baqarah, nung hiningan ng tauba ng Allah ang mga Yahud, anong sabi sa kanila? Ha? Anong sabi sa kanila? Faqtulu anfusakum. Patayin ninyo ang inyong mga sarili. So, ibig sabihin kabilang sa mga tauba nila noon ay ang patayin nila ang kanilang mga sarili. Pero sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi naging ganun. Bagkus kakaiba ang pagbibigay ng tauba, no? Ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakilala siya sa yung palagi niyang paghingi ng kapatawaran at pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa hadith na siya ay 100 times every day na humihingi ng kapatawaran at tauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tinawag din siyang Nabiyul Malhama. Nabiyul Malhama. Tinawag siyang Nabiyul Al-Malhama. So, ibig sabihin ng Nabiyul Malhama, ang propeta ng dakilang mga digmaan. Na kung saan isinubo siya upang makipaglaban, makibaka laban sa mga kalaban ng Allah. Jihad. Walang subo at nasyon, no? Na nakibaka, nakipaglaban maliban sa subo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. So, tutusin, walang jihad sa mga naunang mga umma. Walang mga naunang jihad na ipinagutos sa ibang mga propeta, maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yung mga dakilang digmaan naganap sa panahon niya. At wala itong katulad sa mga naunang panahon o mga naunang mga propeta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinawag siyang Nabiyul Al-Malhama. At tinawag din siyang Nabiyul Rahmah. Nabiyul Ar-Rahmah. So, ibig sabihin, siya ang propeta ng habag, propeta ng awa, prophet of mercy, na kung saan ay ipinadala siya ng Allah bilang habag at awa para sa sanlibutan, rahmatan lil alamin. Kaya kinaawakan niya, hinabagan niya ang kanyang mga nasasakupan at kinaawakan din siya ng Allah subhanahu. At tinawag din siyang Al-Fatih. Tinawag siyang Al-Fatih. Ibig sabihin, ang tagapagbukas. Na kung saan ay binuksan ng Allah dahil sa kanya ang pintuan ng gabay matapos na maging sarado ito. Kaya nagkaroon ng panahon ng Jahiliyyah, tama? Panahon ng kamangmangan. Pero nung pinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabuksan ang pintuan ng gabay. At binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang mga mata ng bulag, mga tenga ng bingi, at mga puso katakpan. At binuksan ng Allah dahil sa kanya ang mga lungsod ng kufar. Yan, nasakop nila ang mga lungsod ng mga kufar. At binuksan dahil sa kanya ang pintuan ng paraiso. Tama, siya ang unang-unang pagbubuksan ng pintuan ng paraiso. Walang makakapasok sa paraiso maliban kung ito ay kakatukin muna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pintuan ng paraiso. At binuksan ang mga daan tungo sa kaalaman na kapaki-pakinabang at mabubuting mga gawain sa pamamagitan niya. Okay? At kabilang din sa kanyang pangalan, Al-Amin. Di ba? Alam niyo naman siguro yan. Al-Amin. So, kahit yung mga kufar ng Quraysh, tinawag siyang Al-Amin. So, ibig sabihin ng Al-Amin, ang mapagkakatiwalaan. Siya ang karapat-dapat sa mga nilalang para sa mga pangalan na ito. Kasi yung pangalan na Al-Amin, may pangalan na Al-Amin, pero yung tao na dadala ng pangalan na yun, medyo hindi mo pagkakatiwalaan, di ba? So,
Pero ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kanyang nakilala sa kanyang mga katangian ay al-amin. Sadiqu al-amin. Di ba? Ang mapagkakatiwalaang makatotohanan. Na. So kahit na sabi sa inyo, kahit na yung mga Quraysh, kilala siya sa pagiging amin, mapagkakatiwalaan. At tinawag din siyang al-Bashir. Al-Bashir. Tagapagbalita ng kabutihan. Na siya ang tagapagbalita ng gantimpala para sa sino mang sumunod sa kanya. At tinawag din siyang an-Nadhir, tagapagbabala mula sa mga parusa para sa sino mang sumaway sa kanya. At kabilang din sa kanyang mga pangalan, Sayyidu Waladi Adam. Sayyidu Waladi Adam. Ibig sabihin, ang pinuno ng mga anak ni Adam alayhissalam. Kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ako ang magiging pinuno ng mga anak ni Adan sa araw ng pagkabuhay at hindi ito pagmamalaki. At tinawag din siyang As-Siraj Al-Munir. Pangalan niya As-Siraj Al-Munir. Ang ilaw na maliwanag na kung saan nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay ng liwanag na walang kasamang paso. Ika nila, yung Siraj Al-Munir. At ito ay salungat ng tinatawag na Al-Wahaj o yung ilaw na maliwanag na nakapapasok, nakakasunog, Wahaj. Ha? Ayun. At tinawag din siyang Abdullah. No? Tinawag din siya Abdullah, alipin ng Allah. Kung saan siya yung natatanging at special na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat ng ito, kung mapapansin natin, ay kabilang sa mga pangalan ng Allah subhanahu, na pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mayroong ipinangalan sa kanyang Allah. No? Yung tinatawag na Khalilullah. Tinawag siyang Khalilullah, ang matalik na kaibigan ng Allah. Tunay na ang Allah ay hinirang ako bilang malugod na kaibigan, katulad kung paano ang pagkakahirang kay Ibrahim bilang malugod na kaibigan niya. Malinaw? So kung si Ibrahim ay Khalilullah, ganun din si Propeta Muhammad ay isang Khalil. Khalilullah. Okay? So ito yung ilan sa mga pangalan at pangkalahatan na katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, para mas makilala natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nalaman natin mga pangalan niya. Ngayon, pag-usapan natin yung kanyang katangian. Okay. Ang katangian na tinutukoy ko dito, katangiang pisikal. Ano ang ilong niya? Gaano kalaki ang Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ano ang kanyang buhok? Ano ang kanyang mata? So pag-usapan natin. So lahat ng mga mabanggitin natin dito ay nabanggit dito sa hadith ng Rasulullah SAW. Mismo ang mga sahaba niya ang nag-describe kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag-usapan natin, una, yung body physique ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang marangal na kapangangatawan. Paano yung pangangatawan ng Rasulullah? Siya ba ay mataba? Siya ba ay payat o katamtaman? Muscular ba siya? Dahil, ayon kay Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, sabi niya, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay maliwanag ang kanyang kulay. Light skin tone. Maliwanag ang kanyang kulay. Hindi siya yung puting-puti at hindi rin naman siya kulay kayumanggi. So hindi siya medyo brown, hindi siya masyadong brown at hindi rin siya masyadong puting-puti. Ibig sabihin ang kanyang kulay maliwanag, light, pero hindi siya puting-puti, na as in maputi, at hindi rin siya as in na brown, umaitim. At ang kanyang pawis, sabi ni Anas, ay para bagang perlas. Pawis niya ay para bagang perlas. Kapag siya ay naglalakad, ay itinataas niya ang kanyang paa na para baga siyang naglalakad ng pababa. Ito yung pamamaraan ng paglalakad. Mababanggit na mamaya ito. At hindi ako nakahawak ng sutla. Ano yung sutla? Silk. Ano yung silk? Yung silk na tela
Sino nakahawak ng silk? Nakahawak na ba kayo ng silk na tela? Mas malambot pa siya sa cotton. Pag nahawakan niyo siya, mas malambot siya sa cotton. So sabi ni Anas, ang palad ng Rasulullah sallallahu palad niya, ang palad ng sugo ng Allah ay mas malambot kaysa sa silk na tela. At hindi ko, sabi niya, hindi ako nakaamoy ng halimuyang o pabango kailanman na mas mabango pa sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Yung bango niya, yani, walang tatapos na pabango. So, kung ano yung, kumbaga yung halimuyak, yung nilalabas ng katawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, meron mga ganun mga tao, pag pinawisan, lumalabas yung amoy. Di ba? Pero sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, walang makakapantay doon sa kung ano man ang lumalabas na halimuyak o pabango mula sa katawan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, gaano katangkad ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabi ni Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay may katamtaman na taas, na malapad ang kanyang balikad. Mataas, yani katamtaman yung kanyang taas, malapad ang kanyang balikad, ang kanyang buhok ay umaabot sa dulo ng kanyang tenga. Nakita ko siya na nakasuot ng pulang damit. Sabi ni Al-Bara, nakasuot siya ng pulang damit. Wala pa akong nakita na mas gwapo sa kanya kailanman. Sabi ni Al-Bara bin Azib. So ano ba yung taas ng Rasulullah? Hindi siya matangkad. At hindi rin siya panda. Katamtaman na ang kanyang, paano bang katamtaman? Paano natin nasabi katamtaman yung laki? Ano ba yung ideal na, minsan kasi pag masyadong matangkad, medyo, parang pintasan na rin yung matangkad eh. Di ba? At yung pagiging maliit, medyo, perong dehado, masyado. Kaya nga sabi ko, katamtaman. Okay? So, yung buhok niya, ay yung balikat niya ay medyo malapad. Meron ba dito malapad ang gano'n malapad? Okay? At ang kanyang buhok ay umaabot sa kanyang dulo ng kanyang tenga. Okay. So, kaya tayo doon sa kanyang taas. Ang kanyang mukha, pag-usapan natin, ayong kay Ka'ab bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, nang batiin ko, sabi niya, batiin ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mukha ay kumikinang sa kaligayahan. Kumikinang. At ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay natutuwa, ay nagniningning ang kanyang mukha. Na para ng piraso ng buwan. Alam niyo yung buwan, pag tumingin sa buwan? Ganong kaliwanag ang mukha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At tinanong ko si Al-Bara, sabi ni Ka'ab bin Malik, tinanong ko si Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ang mukha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katulad ng espada. Sinabi niya hindi. Bagkus katulad ng yung shine, yung pagiging yung maningning. Para ba siyang shining sword? Sabi niya hindi. Yung ningning niya, yung liwanag niya, ay parang liwanag ng buwan sa gabi, pag nabilugan ng buwan. Ganun kaliwanag ang mukha ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang buhok, pag-usapan natin ang buhok niya. Ayon kay Anas bin Malik, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay may malaking mga kamay. Meron siyang malaking mga kamay. At wala pa akong nakitang tao na katulad niya. Ang buhok ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay medyo kulot. Semi-curl. Na nakalugay. Ngunit hindi masyadong kulot. At hindi rin naman diretso. So, hindi siya yung naka-ribbon, yung straight. At hindi rin masyadong yung kulot-kulot na parang African. Hindi gano'n. Parang curly-curly lang ba?
cemetery, meron pa yung mga straight, no? Na. So, ganun ang buhok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Type, ang kanyang mata. Ano yung tsura ng kanyang mata? Sabi ni Jabir bin Samurah, radallahu ta'ala anhu, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay may malapad na bibig. Malapad na bibig. Ang mga mata na may pulang linya sa kaputian nito. Yung mga mata niya ay may mga pulang linya sa kaputian nito at hindi malaman ang sakong nito. Ito niyo yung yung mata ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sobrang puti, the black, tapos puti. Then may mga pula-pula doon na picturize yung na-imagine nyo ba? Pag yung na-imagine nyo, yung panaginipan nyo, okay. Ang kanyang pawis, ayon kay Anas bin Malik, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa aming bahay. At siya ay umidlip sa oras ng kailula. Anong kailula? Tulog sa tanghali, testa. At nagkaroon ng pawis sa kanyang katawan. Siyempre, wala namang electric pa, wala namang aircon ng panahon na yun. At ang aking ina, sabi yung ina ni Anas bin Malik, ay nagdala ng isang bote. At nagsimulang tipunin yung pawis ng propeta sa loob ng bote. Sinahod niya. Ginawa niya. Yung ng propeta. Pawis ng propeta sa wasallam. At nang magising ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, O Ummu Sulaim, ano itong ginagawa mo? Sinabi niya, ito ang iyong pawis na hinalo namin sa aming pabango. At ito ay naging pinakamabangong pabango sa lahat. May pawis ng Rasulullah. Yung kinuha. Ako makakuha na, hindi ko gagamitin yun. Pre-preserve ko yan. Okay. At sa katawan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, may makikita tayo doon na yan yung khatamun nubuwah, yung palatandaan ng pagkapropeta. O sabihin natin, para siyang bala. Para siyang may balan siya. So makikita doon yung palatandaan, yung khatamun nubuwah, yung palatandaan ng pagkapropeta sa pagitan ng kanyang mga balikat. Ito yung hinanap ni, sino yung sahabi na yun? Si Salman Al-Farisi. Di ba nung nag-ikot-ikot siya, tapos yung last na napuntahan niya, sabi niya, puntahan mo yung taong may palatandaan ng pagpropeta sa kanyang pagitan ng dalawang balikat. Kaya nang pumunta siya sa Madina, nakita niya doon ang Rasulullah, tinignan niya mismo yung khatamun nubuwah na yun. No? At sabi ni Jabir bin Samurah, at nakita ko ang palatandaan ng pagpropeta sa kanyang balikat na ang laki ay katulad ng itlog ng kalapati. Ano ba kalaki ang itlog ng kalapati? Yan, di ba? Nakahawig ng katawan niya. So, medyo, may pagka-big. Yung laki ng na yun. So, sabi niya, ito ay isang bagay na lantad sa katawan ng Rasulullah na katulad ng isang nunal. Siguro parang buhay na nunal ang labas niya, no? Balat siya pero mga buhay na nunal. Okay? So ito yung khatamun nubuwah. Okay. So ito yung ilan sa mga katangian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na pisikal. Kung gusto niyong malaman or mabasa pa itong mga katangiang pisikal ng Rasulullah, merong isang aklat na isinulat ni Imam At-Tirmidhi. Yung Tirmidhi, rahimahullah, yung kanyang aklat na Ash-Shama'il An-Nabawiyah. Di ko alam kung may English na ito, pero alam ko meron na. Ash-Shama'il An-Nabawiyah. At itong aklat na ito, dito na tinipon yung mga hadith patungkol sa katangiang pisikal, katangiang pag-ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ano oras ang adan? 6:22. Ngayon naman pag-usapan natin yung mga kaugalian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kaugalian niya. Okay? Mga kaugalian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So una, ang nabanggit, yung paggalang ng mga sahaba sa kanya.
So, ang Rasulullah SAW ay kagalang-galang, respetado. Sinabi ni Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, walang ibang taong kamahal-mahal para sa akin kaysa sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At walang pinakadakila sa mga mata ko maliban sa kanya. At hindi ko kayang ititig ang aking mga mata sa kanya bilang paggalang sa kanya. Sabihin, hindi niya kayang tumingin sa mata ng Rasulullah dahil sa paggalang, pagrespeto. At kung hihingin sa akin na ilarawan ko siya, hindi ko ito makakayanan. Dahil hindi ko man siya natitigan ng mabuti. Sobrang pagrespeto niya, hindi niya tinitignan ng diretso ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi siya nakayo. At sinabi ni Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, habang nilalarawan niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga Quraysh noong panahon ng Hudaybiyah. Wallahi, sabi niya, sumpaman sa Allah, nakita ko ang mga hari, ngunit hindi ko pa nakikita ang alinman sa mga ito na iginagalang ang kanyang mga kasamahan tulad ng paggalang ng mga sahaba kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumpaman sa Allah, sabi niya, kung siya ay dumura, ang laway ay sasaluhin ng kamay ng isa sa kanila. At ikukuskus ito sa kanyang muka at balat. At kapag inutusan niya sila, isasagawa nila agad ang kanyang utos. At kung magsasagawa siya ng wudu, ay pipilitin nilang kunin ang natirang tubig na ginamit sa wudu ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kung siya ay nagsasalita, sila ay nananahimik at hindi nila tititigan ang kanyang mukha bilang paggalang. Hindi na sila nakatingin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang paggalang. So, ganun katindi yung paggalang at pagrespeto ng mga sahaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung katuruan o katangian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung paggalang niya sa Allah. Yan naman yung paggalang ng Rasulullah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Abdullah bin Ash-Shakhir radhiyallahu ta'ala anhu, nagsabi kami sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang aming sayyid, anta sayyiduna. Sabi ng sayyid ay tinuno. At sinabi niya, ang sayyid ay ang Allah. At sinabi namin, sabi ng mga sahaba, at ikaw ang pinakamainam at pinakadakila sa amin sa kainaman. At sinabi niya, sabihin niyo ang gusto ninyong sabihin o ang ilang mga sinasabi ninyo. At wag na wag kayong gagawing kahili-hili ng syaitan o pahalili ng syaitan. Ibig sabihin nito, kumbaga, ngayon nauso kasi yung mga pangalang Maulana, Sayyiduna. Actually, pinagbawal din ng Rasulullah, yung tawagin kong Maulana, Maulaya. Di man ano yun. Di siya, kasi ang Maula, ang Allah. Ang Sayyid, ang Allah. No. So, hindi siya pwedeng gamitin actually. Ito walang respeto at paggalang sa Allah. Kung gamitin itong mga pangalan na ito. No. Pero yung mga ibang grupo, mahilig sila magpangalan nito. Tayyib. Yung katangian ng Rasulullah na asya, katapangan. Paano natin makita yung katapangan ng Rasulullah SAW? Sabi ni Ali radhiyallahu ta'ala, kapag tumindi ang labanan at nagtagpo na ang dalawang pangkat sa labanan, kami ay humihingi ng proteksyon sa pamamagitan ng paglapit namin sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At wala sa amin ang pinakamalapit sa kalaban kaysa sa kayo. Nasa ano lahat? Ang Rasulullah sallallahu lagi siya nasa nang tawag nila doon? Frontline. So yung pinakamalapit na una sa kalabanan, hindi daw yung mga general ngayon. Sa ng kwarto lang, nagkukuman-kuman lang. Hindi. Siya ang commander, siya ang general. Nandun. Nauna doon sa frontline. Ganun katindi. Yung katapangan ng Rasulullah SAW. At syempre, wala siyang ibang kinakatakutan maliban sa Allah.
Sumpaman sa Allah, sabi ng Rasulullah, higit na masunurin ako sa Allah at higit na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na. At syempre, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang matinding katapangan, mahinhin pa rin siya. Anong mahinhin? Hindi pa rin yung modesty ng Rasulullah. Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay mas mahiyain pa kaysa sa isang berhin na dalaga na nasa loob ng silid, sa loob ng kwarto. At kapag may kinamuhian siya na anumang bagay, ay malalaman namin yun, sabi ni Abu Sa'id al-Khudri, malalaman namin yun sa kanyang mukha. Pag meron siyang ayaw niya, malalaman sa kanyang mukha, malalaman sa mukha ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya, kumbaga, madali. Lahat ng bagay sa kanya madali. No? Ayon kay Aisha radhiyallahu ta'ala anha, at hindi pinipili ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng dalawang bagay maliban ang pinili niya ang pinakamadali sa dalawa. Kung merong dalawang pagpipilian, ang pipiliin niya yung pinaka madali. Basta't hindi ito kasalanan. At kapag ito ay naging kasalanan, siya ang pinakamalayo sa dalawang ito sa mga tao mula roon. So kapag ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pinipili niya yung pinakamadali, ayaw niya ng complex. Ayaw niya ng complicated. Gusto niya yung madali palagi. Ibigyan ko. Merong mas madaling option, kunin ang pinakamadaling option. At kabilang din sa mga kaugalian ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi siya naghihiganti. Hindi siya naghihiganti para sa kanyang sarili. Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, wallahi, sumpaman sa Allah, hindi naghiganti ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang sarili sa anumang bagay kailanman. Maliban na lamang kung ito ay nilabag ang isang kabanalan ng Allah sapagkat ang paghihiganti, siya yung maghihiganti para sa Allah. Inabig sabihin niya. So, kapag para sa sarili niya, nagpapaumanin siya. Pero kapag ang Islam, ang Allah, ang nayurakan, nasagasaan, dito naghihiganti ang Rasulullah. Naibidihan? So, pero pag para sa kanyang sarili, siya naghihiganti. At ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya pinipintasan ang pagkain. Hindi niya pinipintasan ang pagkain. Ayon kay Aisha radhiyallahu anha, hindi nilait o pinintasan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang anumang pagkain kailanman. Hindi niya ito kinutya. Kaya mga lalaki, kapag nagluto ang mga asawa ninyo, yung adobo, lasang tinola, sabi niyo masarap pa rin. Yung sinigang, naglasang fried chicken, masarap pa rin sabihin niyo. Okay? So sabi niya, hindi niya nilait ang pagkain. Kung ito ay nagustuhan niya, kakainin niya. At kung ito ay ayaw niya, hindi niya nagustuhan, hindi niya nasasabihin na pangit ang lasa niya. Walang asin, walang ano. Iiwanan niya lamang niya. So, hindi niya pipintasan at iiwanan niya lang niya. Pero sa atin, hindi. Masarap kung hindi masarap, may asin, walang asin, kainin mo yan. Dahil baka hindi ka na baka may bangkay ka na. Okay. So, ang Rasulullah SAW, tumatanggap siya ng regalo. Pero hindi tumatanggap ng sadaka. Ang Rasulullah hindi tumatanggap ng sadaka, pero tumatanggap ng regalo. Ang sugo, sabi ng Aisha radhiyallahu anha, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay tumatanggap ng regalo at siya ay nagbibigay din ng mga regalo bilang kapalit. So pag siya ay nabigyan, nagbibigay din siya. Okay, so mayroong vice versa. So sabi natin kanina, hindi siya kumakain ng galing sa sadaka. Ito binanggit sa kanila ng Aisha radhiyallahu anha, ang Ali Muhammad, yung Banu Muhammad, yung sambayanan ni Muhammad, ang kanyang pamilya o sambahayan ni Muhammad ay hindi kumakain ng mula sa sadaka. So hindi sila tumatanggap ng sadaka. So lahat ng kaapu-apuhan, hanggang sa kaapu-apuhan niya, kapag siya ay mula sa pamilya ng Rasulullah, hindi siya pwedeng kumain ng mula sa sadaka. At alam niya,
Na, at ang Rasulullah SAW, makikita natin sa kanya yung pinaka-the best na uri ng pagpapakumbaba. No? Kaya sabi ni Aisha radhiallahu anha, sinabihan siya, na maging kalmado ka sapagkat hindi ako isang hari. Katotohanan na ako ay anak lamang ng isang babae na kumakain ng pinatuyong karne. Yan yung pagpapakumbaba. Ngayon sa atin, subhanallah, maging, ah, maging chairman ka lang, maging leader ka lang ng isang organisasyon, kala mo ikaw na ang pinakahari sa buong mundo. Naging, nabigyan ka ng posisyon, kala mo naman ikaw na ang pinaka, o kaya ikaw ang, sabihin natin, kinikilala ang pamilya mo bilang isang may mataas na pero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung Rasulullah pagpapakumbaba. Sabi, hindi ako hari. Totoo na ako isang anak lamang ng isang babaeng kumakain ng pinatuyong karne. Yung kababaan niya. Kumbaga sa atin, tayo yung mga anak ng isang pamilya o ng isang nanay na kumakain ng bulad, kumakain ng tuyo. So, pinapakita sa atin dito yung kababaan ng loob ng Rasulullah. Kababaan ng pagkatao ng Rasulullah SAW. Kahit siya yung, yan, alamin, buong sanglibutan. Rasulun. Siya yung sugo na pinadala sa sanlibutan, pero doon pa rin yung pagpapakumbaba niya. Yung serbisyo ng Propeta SAW sa kanyang pamilya ay hindi rin mapapatawad. Sinabi ni Al-Awad bin Yazid radhiallahu anhu, tinanong ko si Aisha radhiallahu anha, ano ang ginagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa loob ng kanyang bahay? Sabi ni Aisha, siya ay nasa paglilingkod ng pamilya. Magsaservisyo sa loob ng pamilya. Kapag sumapit ang pagdarasal, lumalabas siya patungo sa pagdarasal. So pagkatapos ng pagdarasal, balik sa bahay, balik serbisyo para sa kanyang pamilya. So nagsisilbi siya sa kanyang pamilya. At meron pang mga hadith na siya yung nagtatahi ng kanyang mga damit, nagtatahi ng kanyang sandals, tumutulong sa loob ng gawain ng bahay o gawain pambahay. At kabilang din sa mga katangian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung kanyang pagiging matapat. Kaya nabanggit natin sa hadith kanina na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ibn Mas'ud radhiallahu anhu, siya ang matapat na mapagkakatiwalaan. Sabi ko, al-amin. So at kahit yung mga Quraysh ay nakilala ang Propeta, re-recognize ang Propeta para sa katangiang ito. At ano pa ba? Marami pa dito kasi inubos ng ano niya. Pinipili ko na lang kasi na iba mahahaba. So ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay iniiwan niya ang makamundong bagay. Hindi siya hindi siya nagpapabigat o hindi niya hinahabol ang dunya. Hindi siya nagmumura at hindi nagsasabi ng mga masasamang mga salita. At hindi humahawak sa palad ng mga babae. Hindi nakikipag-holding hands, hindi nakikipag-shake hands sa mga babae. Sabi ni Aisha radhiallahu anha, ang kamay ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay hindi humawak sa kamay ng isang babae kailanman. Ano pa yun? Ito hawak lang. Di ba? Hilamutak. Moms. Huwag natin mag-mention ng mga pangalan. So mag-mention ako? Just mo sa slide na. Okay, so siguro bilang panghuli, bagitin natin dito yung isang tagpo na kumbaga nagpaiyak kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
yung sitwasyon ng pamumuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kwento ni Umar. Hindi natin, no? Ayon kay Umar, radallahu ta'ala anhu, sabi niya, pumasok ako sa bahay ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At siya ay nakahiga sa kanyang banig. Banig. Ano yung banig? At ako ay umupo. At nakita ko na ang suot lamang niya ay ang kanyang tapis. Kasi natulog ang Rasulullah na nakatapis na wala siyang pantas. Kaya nakita ko ang mga bakas ng banig sa kanyang tagiliran. Ano, pag natulog ka, di ba? Pag natulog ka sa banig, baloy, ha? Makikita yung pantal, yung bakas ng hinigaan mo. At syempre, yung hinigaan niya, alam mo yung dahon ng, yung puno ng dates, di ba? Kumbaga yung parang yun, yung niyog. Yung dahon ng buko, yung leaves ng buko, no? Ganyan. So, binuo siya, so matigas. At nakita ng aking mga mata, sabi ni Ibn Khattab, ang sisidlan, yung container ng sugo ng Allah. At tatagpuan ko lamang ang kakarampot na sebeda. Ano yung sebeda? Yung barley. Ha? Hindi man uso ang kanin to. Wala naman silang kanin eh. Walang palay. So barley, yung ginagawang harina. Trigo. Ha? Nakatumbas ng isang gantang lang. At ang katumbas na dami ng dahon ng mimosa na inilagay sa gilid ng kwarto. At nakita ko rin na nakasabit sa isang banda ang isang bayo o isang bayong nayari sa katad. Ano ba yung katad? Yung ano? Yung leather. So meron siyang bayong. So yun ang pinapakita dito. Kung ano yung makikita mo sa loob ng bahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yun ang nakita ang obserbahan ni Umar bin Khattab. Higaan na banig. Tapos yung karampot na takal ng trigo at may nakasabit na bayo. Ha? Sabi din mo ni Ibn Khattab, aking mga mata ay lumuha. Kaya sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, O Ibn Khattab, anong dahilan bakit ka umiiyak? Sinabi ni Umar bin Khattab, Ya Rasulullah, bakit hindi ako mapapaiyak, mapapaluha? Ang banig na ito, sabi niya, ay nag-iwan ng bakas sa iyong tagiliran. At itong lalagyan mo, yung sisidlan mo, ay kakaunti lamang ang nasa loob nito. Pero yung mga kaisar ng Roma at kolores ng Persia, yung mga hari, kasi yun ang dalawang empire na sa panahon niya eh. Yung sa Roman at saka sa Persia. Yung Caesar, pati yung tawag dito, yung kolores ng Persia, Kisra ng Persia, ay nasa buhay ng marangya. Samantalang ikaw, nasugo ng Allah, ang kanyang hinirang, ito lamang ang nasa loob ng iyong sisidlan. Kakarampot na takal ng barley. At sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa kanya, O Ibn Khattab, hindi ka ba nalulugod? Hindi ka ba natutuwa na para sa atin ang kasaganaan sa kabilang buhay? At para sa kanila ang kasaganaan sa mundong ito? Ibig sabihin, ang kasaganaan na hinihintay ng Rasulullah at tinanais niya ay ang sa kabilang buhay na hindi makukuha ng mga kuffar. At sinabi ni Umar bin Khattab, Oo, ya Rasulullah. Tingnan niyo ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dati, subhanallah, kapag wala ko picture, pag hindi yan iratex, nako, hindi higa sustan. Pag may bumisita ang ustad,
Pag hindi naka-hotel si Ustad, naku, hindi kayo dadaawahan yan. Diba? Pag hindi siya, pag hindi sinundo, pag hindi VIP si Ustad, naku, hindi na kayo makakaisa kay Ustad. Hindi na kayo lecturean. Na, ito, papatamaan ko yung mga Ustad dito na mahati sa buhay. Na, kapag hindi VIP ang sasakyan, punta doon sa lecturean, ayaw. Ibe-burden pa yung mga jamaa na kailangan siyang rentahan ng sasakyan or rentahan siya ng hotel o book sa kanya ng hotel. Di ba? Pero yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nalumbad ako ng isang daya. Ganun ba? Isa pang lahat. Pero yung specialize ko ito kasi ganun kung saan yun eh. Yung nagreklamo sa akin na karang ganito. Naubos daw ako pera ng jamaa kasi daw si Ustad hindi daw mag-lecture hanggang hindi maganda ang kanyang tutulugan. Hanggang na tayo, mayroon siyang binubuhay. So, manap ka ng trabaho mo na hindi pagdadawa. Tama ba? Hindi mo makabuhay ang dawa. Hindi mo negosyo ang dawa. Tama ba? Tapos sasabihin mo, ang mga tao, hindi man trabaho ang dawa na pwede mo pagkakitaan. Kung gusto mo ng kain, kung gusto mo ng pangtustos sa pamilya mo, kahit na ibang trabaho na hindi dawa. Wala naman yun. Hindi, ang dawa, hindi, wala kang kikitain. At huwag kang magpapa-special. Ang mga saan, nabibigyan ka ng mga tao, may mga jamaa ng masjid, jamaa ng organisasyon, na pinag-ipunan pa nila ang mga pera nila, pinag-imutan pa nila ang kanilang mga pera para lang ma-lecturean. Tapos, hindi ka grateful, sino ka man, shout out sa'yo, No, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi, inano ko lang, nire-reflect ko lang yung buhay ng Rasulullah. Pero, at gagawin kayo, ang dawa ba ng Rasulullah naging tagumpay? Matagumpay ba ang dawa ng Rasulullah? Yes. Palaganap ba niya ang risala, ang mensahe? Pero bakit tayo, sa dami-dami ng mga nag-graduate, sa dami-dami ng mga napag-aral, sa dami-dami ng mga gustong magdawa, kung hindi mapamuslim ang buong Pilipinas. Kahit ngayong mga nandito lang, ito mapamuslim eh. Bakit? Utusin, mas mayaman tayo sa Rasulullah. May motor tayo, may cellphone tayo. Tingnan niyo, kararangkan po. Sino, sa inyo dito, merong isang sakong bigas sa loob ng bahay nila. Kahit kalahati. Mamurahin ka ng asawa mo kung meron ka ng isang baso ng bigas sa bahay. Mamurahin ka ng asawa mo. Ano ang trabaho mo doon? Sana, walang binigay sa masjid eh. Pero, tingnan niyo, ang dawa ng Rasulullah, ng masyarik al-gar o magharbi, sa kanluran at silangan, napalaganap ang Islam. Di ba? Yan yung buhay nila. So, ngayon, ang question, gusto natin pamuslimin ng buong Pilipinas. Ba't hindi mo na magusto ng sarili mo? Yun ang question ko. Di ba? So, simulan natin sa sarili. Di ba? Ito yung reflection dito sa hadith na ito. Ito yung reflection, yung aral na mapupulot natin na dapat ang isang da'aya, kung meron ka mang tutularan, maging ehemplo ang Rasulullah SAW. Hindi lang yung pamamaraan sa da'wa niya, pati yung pamamaraan ng buhay niya. Dahil marangal at mabiyaya ang pamumuhay ng sugong ito, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So actually, natapos natin yung first half ng lecture at yung second half siguro next na lang. Next na lang inshallah. Yung katuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, no? Kung paano siya uminom, paano siya kumain, paano siya umupo, paano siya, yung pamamaraan ng kanyang pagkain, at marami pang iba, no? Pagtulog, paggising niya, yung katuruan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pakikitungo sa kanyang mga asawa, hindi lang isa, mga asawa, so paano siya nakikitungo sa kanyang mga asawa, no? Pag-uusapan natin yan, inshallah, susunod na pagkakataon. Pakikitungo ng Rasulullah sa kanyang mga nakakasalumuhang mga tao, na yung katuruan ng Rasulullah sa dikir,
paglalakad, yung sunnah at iba pa. Yung buhok, yung siwak, balbas, bigote, sa oras. So lahat ng ito ay pag-usapan natin inshallah sa sunod na pagkakataon. No? Bi'idhnillahi ta'ala. So kasi tatlong ko na ito eh. Tatlong part itong lecture sana, no? Yung katangiang pisikal at turuan ng Rasulullah, then yung mga sunnah, mga gabay ng Rasulullah, then yung mga digmaan hanggang sa pagkamatay niya. Digmaan hanggang sa pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, alang kulihal, so inshallah, pagpatuloy natin yan sa mga susunod na mga pagkakataon, bidnillah. Jazakumullahu khairan sa pamunuan ng Unipad, chapter ng Napindan at napunta sa Taytay. Barakallahu fikum, jazal khairan. At kay admin sa Masjid Maliki, yan si admin. At dito rin sa jamaan ng Masjid Ar-Razzaq. Actually, ngayon ako, first time ko lang makapunta dito. At tinanong ko pa kayo, Ustad Amin. Kaya si Ustad Amin, kung kandunid. Tinanong ko sa kanya, Ustad, saan ba tayo dito? Tinanong ko sa kanya. Siguro naman ako, pagkapunta man sa mga lugar o mga ibang lugar na first time, tanongin ko muna, sayang ka na kayo dito. Di ba? Hindi nayari pa ako. Di ba? So, ganun. Ngayon, yung mga Shia pa dito, babarilin ako bigla. Di ba? Alhamdulillah. Mga ganyan. So, titingnan. Si Ustad Amin naman yung palaging nasa Taytay, tinanong ko yung masjid. Dito pala ang mga lugar, no? Sina Ustad, Abu Afia, Dawsan, nandyan. At sina brother. So, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. So, inshallah muli tayo magkita-kita sa mga susunod na pagkakataon. At naway gantibalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagsisikap. Tatawarin tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. At naway igawad sa atin ng Allah ang pinakamataas na antas ng paraiso. Amin. At innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May question ba? May question and answer ko ba? 10 minutes.